Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, magba-bike check tayo. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman tayong bagong bike guys. So wala na si Swede, nabenta na. Ito na yung bago nating mascot dito sa shop, saka dito sa channel. So may nakapagsabi sa akin na peke daw itong coil air ng Kona. Pero may nabasa ako sa isang forum na ang sabi, rebranded daw na KHS to. Siguro binibili lang ni Kona tapos rebrand lang nila. Explore natin yung mga piyesa niya. So, dito sa handlebar, Trubative yung nakalagay sa kanya, yung stylo. Ganun din yung stem niya, Trubative din na stylo World Cup. Yan. So, itong saddle, hindi ko alam kasi nabura na yung brand niya. Ito yung grip niya, WTB. Magandang klase na rin yan. Hindi na kailangan palitan. Tapos, yung hydro niya, yung non-series na lumang Shimano. Tapos, yung sa may shifter niya, Acera naman. Yung shifter cables niya, original na Shimano. Ito naman yung fork niya, Santur Epicon na 26er. So, ito yung setup niya, 3x9. So, itong crank na to ay FCM391. Square taper lang, pero removable chainring. Kaya maganda rin. Pwede gawing 1x. Acera RD. May issue lang dun sa cogs, pero okay lang. Wala namang problema dyan. So, itong rear shock na to, ang brand niya ay D&M. So, itong specific na rear shock na to, from 2002 pa. Sobrang luma. Pero gumagana yan. Functional. Wala nga lang siyang mga ribbon adjuster, lockout. Yung rims naman niya, Mavic. Tapos naka-eyelet. Kaya maganda rin. Tapos naka Shimano non-series na hub. So yung mga hubs na yan guys, sobrang tibay niyan. Problema nga lang dito, naka-center lock. Medyo may kamahalan yung center lock na rotor. Hindi naman sobra, pero mas mahal kesa sa 6-bolt na rotor. Naka-seal bearing na rin na headset. Atomic naman siya. Tapos meron pang cat-eye na bell. So, ito yung pedals niya guys. Maganda din yan. Yung BP565. Sobrang luma na yung pedals na yan. Ball bearing lang, pero ang tibay niyan. So, ito yung grade ng aluminum na ginamit dito sa frame. 7005. So, yung 7005 series na yan, mas matibay yan kesa sa 6061 series. Hindi naman kasing gaan, pero matibay. Pero mas superior pa rin yung 7075. Kasi yun, sobrang gaan, pero yung strength niya parang bakal. So, itong 7005 series na aluminum, medyo madalang lang yan. Itong aluminum na yan, medyo mahirap siya i-manufacture. Kahit mahirap siya i-manufacture, madali naman siyang i-welding. Hindi katulad ni 7075 na aluminum, madali lang i-manufacture, pero mahirap siya i-welding. Okay, so yun guys ang Kona Coil Air Full SUS. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kong idagdag tungkol dito kay Kona, comment down below lang. So, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.